Hello mga lakotsero. So sinubukan ko ang gawa ng UGC itong bago kong bili na Logitech G435. Ang gamit ko ay si Veo 3. So tingnan muna natin yung output. Guys, check out this new headset find. It's the Logitech G435. Wireless, lightweight, and super comfy. I can wear this thing for all-day comfort. The mic is really clear too. So yun nga yung output niya guys. Ngayon, show and tell muna tayo. Pasensya na kung hinight ko kayo kasi kung makikita nyo dito guys, sabi dyan, you have reached your video generation limit until August 19, 1:59 AM. So i-release ko yung tutorial guys. Antayin ko lang mag-reset yung aking credits for Veo 3. Having said that, iwa-walkthrough ko na lang kayo dito sa ating N8N workflow para may idea kayo, and then ibibigay ko na rin yung workflow JSON file para ma-download nyo at mapaglaruan nyo while waiting for my tutorial. So ang ginawa ko nga lang guys ay pumunta ako kay Gemini and then pinili ko itong settings. And then from that settings, pinili ko yung videos with Veo. And then with that, pwede kang mag-add ng photo mo para yun yung magiging reference niya sa unang clip ng video. So sa first try ko, ang ginawa ko ay inilagay ko lang itong picture ng ating box. So makita nyo dyan, pag pinull screen ko, ito siya guys, yung box na to, ipinasok ko sa kanya. And then, naglagay lang ako ng prompt. And I make a simple prompt here. So nakalagay dyan, ayan, start with a close-up of the product. Tapos sinabi ko sa kanya na i-unboxing niya. Pero instead of opening the box, literally, make a box dissolve into a glowing neon line. So gusto ko animated yung bukas niya nung box. And then sa end screen, sinabi ko lang dyan na ilagay niya yung product para makita kung ano yung itsura. And then after that, sinabihan ko lang siya na maglagay siya ng music, engaging beat, and then nilagay ko lang dyan na satisfying audio stinger, parang commercial. And then, dyan sa manual na ginawa ko, ito yung nirelease niya, guys. So kung makita nyo, yung first frame is always yung picture na binigay natin. So play natin yung binigay niya sa akin. So yun nga yung output niya sa unang try ko. And then, naisip ko, hindi ako ganun kagaling mag-prompt. What if mas maayos yung prompt na maibibigay ko sa kanya? So dito na pumasok yung ating N8N workflow guys. So kung mapansin nyo nga guys, ay meron ng API si Veo 3. And then sa API na yan, pwede na natin siyang ipasok sa N8N kaso iba kasi yung pricing niyan. Kaya hindi ko pa siya magamit. So having said that, makikita nyo pag in-scroll down nyo sa pinakababa, is merong guide sa prompting si Gemini para sa kanyang Veo 3. Nandyan yung prompting with basics and then sinabi niya na maganda i-include mo sa prompt mo yung subject, action, style, and then nandyan na yan lahat guys, basahin nyo na lang. And then sinabi rin niya kung ano yung mga tips na maganda. And then of course, may prompting din for audio. So kung iintindihin ko yan lahat, kada gawa ko ng prompt ay magiging mahirap. Kaya ginawa ko itong workflow na to, which I will explain further pag gawa ko ng tutorial. Pero basically, ang ginawa ko dyan guys ay dito sa AI, pag binuksan ko siya and then binuksan ko itong ating system message, makikita nyo dyan na nilagay ko dito yung what to include in the prompt. So iyan yun guys, yung galing kay documentation ni Veo 3 na may subject, mayroong action, style, and then dyan ko na rin nilagay yung mga audio cues, yung mga optional dialogue. So dyan ko siya in-include para bigyan niya tayo ng maayos na prompt. Pero hindi niya mabibigay ng maayos yung prompt guys kung hindi niya malalaman ano ba yung picture na gusto natin. The problem is, ang agent natin ay hindi pa kayang tumanggap ng picture. So ang ginawa ko dyan guys is from Google Drive, kukunin niya yung picture which is yung picture nitong box, and then gumamit tayo nitong node na Analyze Image. So ito, kay ChatGPT rin to guys na API. So kung makita nyo, ChatGPT 4.0 latest yung ginamit ko. And then sinabi ko lang sa kanya dyan na i-analyze niya yung bibigay sa kanya na picture. And then, ang gusto ko ay ipaliwanag niya yung brand, identification, objects, text, and kung ano man yung mga details na dapat malaman nung AI natin. And then from there, pinapasok ko sa kanya itong picture na yan. So kung makita nyo, nandito yung user prompt kung ano man yung gusto natin gawin. Kasi ang hirap kung i-hardcode natin yung gusto mo ba i-unboxing, gusto mo ba i-simpleng video lang pero hindi unboxing. So ginawa ko siya ng user prompt yung kukunin natin. And then, nandyan yung reference image which is galing nga doon sa image analyzer. With that, may intindihan na ng ating AI agent ano ba yung image at ano gusto natin gawin. At may guidelines na siya paano gumawa ng prompt kay Veo 3. So mas maayos na yung prompt na maipapasok natin kay Veo 3. And then, nung nakuha ko yung prompt guys, so ito na nga siya. Inilagay ko ulit yung ating picture ng box na si Logitech G435. Tapos, inilagay ko na yung prompt na ginawa ng ating AI. So, kung makita nyo dyan, nandyan na yung scene. Tapos, nilalagay niya dyan yung motion. Tapos, nilalagay niya dyan specifically kung ano gusto niyang mangyari sa 2.2 to 3.5 seconds. So, mas detailed talaga. Pati yung overlay text. Ayan, yung text overlay. Nilagay na niya kung ano gusto niya. Ayan. So, siya na yung pag-decide ko ng buong ano mangyayari doon sa gusto nating output na video. So having that detailed prompt, niran ko na nga siya and then ito naman yung binigay sa atin ni Veo 3.
So kung makita nyo guys, nandyan na yung mga pinalagay ni ChatGPT sa prompt. Nandyan yung light speed, nandyan yung Bluetooth, ayan. So, nandyan nga lang guys, makikita nyo, medyo iba yung itsura ng product kaysa sa original kasi hindi pa naman ganun ka-perfect talaga ang AI natin. Ito yung totoong itsura ng Logitech G435. So, dito medyo kakaiba siya and then nagkakamali pa siya sa mga spelling gaya niyan, Logitech, so .com. So, syempre hindi pa ganun ka-perfect. And then may nakita akong approach guys na ginawa ng mga N8N experts sa ibang bansa, which is yun na nga, yung gagawa na tayo ng isang UGC. So, sa UGC guys, eto naman yung workflow na panggawa ng UGC. I-run-through ko lang kayo, ituturo ko rin yan. Basically, ang ginawa ko dyan guys, ay binigay ko pa rin yung ating picture ng box. Pero, dito ko siya ibinigay sa panggawa ng image ni OpenAI. And then dito guys, kung makita nyo, may prompt ako dyan. So, ang role niya guys, isa yan nga, isa siyang expert UGC or User-Generated Content Photographer. Para alam niya na yung gagawin niyang picture ay pang UGC. And then, nag-instruct lang ako sa kanya guys ng mga ilang core instruction na always show product clearly, saka visible yung user's hand. So, yun yung sinabi ko dyan. And then, meron lang tayo mga optional variations dito, gaya ng background, kung gusto niyang i-home setting, outdoor, so sa cafe, bahala na siya mag-decide. And then, yung angle, nung pagkuha, siya na bahala. And then, may mga negative prompt lang tayo dito guys. So, dyan nga natin sinasabi na huwag siya mag-generate ng text, caption, or watermark. So, para ang gawin lang niya ay yung galing talaga sa picture. And then, do not create distorted hands, yung mga ganun ba guys, para medyo realistic naman yung itsura ng tao na hahawak nung product natin. Ito yung ginawang picture ni OpenAI, image generator. Kung makita nyo guys, so medyo nakuha niya yung G435 pero iba yung orientation. Kasi kung nakaganti box natin, ito yung actual box that pahiga siya. And then yung Logitech, itinayo niya. So hindi pa talaga ganun ka-perfect yung mga AI natin. But syempre, ang aim naman ng mga company na yan is ma-perfect yan. Pero near to reality na talaga yung itsura niya. So since nakagawa na ng character for UGC si OpenAI Image Generator, so kinonvert ko lang siya sa image para ma-upload natin siya sa ating drive and then ipinasok ko ulit siya gaya kanina sa image analyzer ni OpenAI. Kasi nga yung AI natin wala pang kakayanan na tumanggap ng image. And then pag binuksan nyo yan guys, magkamukha yung prompt ko dyan at saka dito sa system message. Kasi yun lang rin naman ang gagawin niya. Ang kakaiba lang dito, ang babasahin niyang picture ay hindi lang itong box natin. Ang babasahin na niya is ito na may picture ng tao na magiging UGC natin. So ang ginawa natin ay binigay natin kay Gemini yung UGC picture na ginawa ni OpenAI. And then binigyan na ulit tayo ng detailed na prompt ni OpenAI para ibigay kay Gemini. And guys, siya na rin pala sinabihan ko na siya na bahala kung ano sasabihin niya tungkol dito sa product basta positive. So siya na gumawa niyan, medyo mahabang prompt yan guys, talagang detailed yung paggawa which is for me, ako hindi ako ganun kagaling gumawa ng prompt kaya hindi ko magagawa yung ganyang kahaba. Pero yun na nga, si OpenAI na yung gumawa para sa atin. And then, nung na-generate siya guys, ito na yung plinay ko kanina nung umpisa. So play nga ulit natin. Guys, check out this new headset find. It's the Logitech G435. Wireless, lightweight, and super comfy. I can wear this thing for all-day comfort. The mic is really clear too. So yun nga lang guys muna sa ngayon kasi nga sabi ko nga naubos na yung credit ko pero antayin ko lang siya mag-reset and then I will create yung tutorial para ma-share ko sa inyo ng buo. So sa ngayon, show and tell lang muna tayo. So thank you sa panonood mga lakwacheros. Laging tandaan, less manual work, more lakwacha.